For our 1 million savings goal, paano nga ba kami nagbabudget? Day 48 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Marami talagang nagtatanong sa amin kung paano namin hinahandle yung income at budgeting namin. Kaya finally, isi-share na namin yung detailed version. Meron kaming tatlong types of income. Tinatawag namin ito na income 1, income 2, at joint income. Simple lang yung ibig sabihin nun. Pinag-iisa namin yung income naming mag-asawa. Share ko lang, ayaw nga naming tawaging pera ni husband o pera ni wife. Kasi para sa amin, iisa na lang talaga yun. At share ko lang ulit, bago tayo tumuloy, naniniwala kami na dapat may say ang bawat isa. Hindi porket mas mataas yung income ng husband o wife, siya na agad yung masusunod. Personally, bilang husband, kapag may malaking plano o suggestion ako, talagang tinitake ko rin yung insights ni wife. Naniniwala kasi kami sa Proverbs 31:11-12. The heart of her husband trusts in her and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. Kaya sobrang nagmamatter sa akin yung value at suggestions ni wife sa mga plano namin sa buhay. So balik tayo sa budgeting. Kapag combined na yung income, dito na papasok yung pinaka-exciting na part, yung paglilista ng priorities, which is ginagawa namin sa mga expenses namin. So ito na, syempre yung food like groceries, bigas, mga lulutuin sa bahay, utilities like electricity, internet, water, at cooking gas. Personal hygiene at house hygiene tulad ng shampoo, sabon, tissue, at mga panlinis ng bahay. Kasama na rin yung transportation like motor gas, parking, at maintenance. At dahil nagpapalaba kami, isama mo na rin yung laundry. Tapos, allowance and miscellaneous tulad ng eat out, desserts, birthday, o minsan pagbili ng bagong appliances o gamit sa bahay. At syempre, tithes at iba pang financial help. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Madalas kasi ang pinapakita lang namin sa inyo kung nanonood kayo ng mga previous videos namin is yung monthly expenses. Pero meron pa kaming tinatawag na non-monthly expenses. Ito yung mga hindi buwan-buwan pero kailangan paghandaan. Like nasiraan ng gripo, papalitan yung tubo sa banyo, aircon maintenance, renewal ng mga IDs, renewal ng rehistro ng vehicles, at iba pang annual fees na i-explain din namin sa inyo soon kung ano yung mga annual fees na yon. At kung andito pa rin kayo nanonood, please like, follow, and share nyo naman to sa mga taong need makita tong video na to. Ngayon, kapag nalista na namin yung total joint income at total expenses, ano na yung gagawin namin? So ito na, saka namin tinitignan kung magkano yung possible naming masave. Share lang namin bago pa maglista ng expenses, meron na talaga kaming goal na savings. We, personally, goal talaga namin ni wife na kung kaya, 50% or above yung maitatabi namin. Ito, for example lang, kung 60,000 ang joint income, goal namin around 30,000 pesos. Yung masasave namin monthly. Tapos habang wala pa kaming immediate investment, nilalagay muna namin sa high yield savings account, pwedeng time deposit sa bangko o treasury bills. Meron din namang high yield savings account dun sa mga digital banks. At sa huli, iba-iba man tayo ng status sa buhay, iisa lang naman yung pinapaniwalaan namin. Kung ano yung pinagkatiwala sa'yo ni Lord, gawin mo yung best mo para i-manage yun na maayos. Kasi alam naman natin kung saan talaga nanggagaling ang blessings, kundi sa Kanya lamang. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 48 pa lang, tuloy-tuloy na to.